Hello everyone. Ito na naman Ate Jackie. So, i-share ko lang yung testimony ko, yung karanasan ko nung alam nyo, nung umuwi ako, 'di ba? Dahil nga biglaan yung pagkamatay ni Father. At yun nga, kapiling niya na ang Panginoon ngayon nung February 1. Siyempre, umuwi tayo dahil in the last minute, no? At alam nyo ba na ang balik ko dapat is March 1. Yun nga, nagkaroon ng aberya, syempre, dahil yun nga yung gera. So, na-delay yung ating uh, flight, no? So, sabi ko at that time, alam mo, nandun yung kaba mo, nandun yung takot na baka hindi ka na makabalik, hindi ka ready na, nasa Pinas ka, kasi hindi ready yung puso mo dahil biglaan lang yung pagka-uwi mo, tapos mawalan ka ng trabaho, tapos paano ka na, 'di ba? Yung ang daming pumapasok na mga balisa sa isip mo, sa puso mo. Talagang hindi ka makagalaw-galaw kung paano. But still, I keep on praying, I keep on trusting God. At yun nga, nag-attend ako ng mga PSCM, thank God. Sa mga kapastoran na nandoon, naka-attend ako, talagang lumakas yung faith natin. Nakabanding ko pa sila for how many years, no? Na I think 11 or 12 years, hindi ako sila nakita. Hindi kami nagbanding, and then nagkita kami. Yung napakasarap ng feeling na nakasama mo sila. And then of course, nakasama mo ibang pastor, naka-attend ka din ng pastor, yung kanila pastor Ellie din, 'di ba? Yung outreach ng mga pastor na napakaganda na naka-relax ka din, naisama ka nila at na-meet mo rin yung ibang mga pastor na ang sarap, no? Yung mga dati mong ginagawa nung nasa Pinas ka and then nangyari, no? For yun nga sabi ko sa inyo 12 years ago or more than pa siguro na hindi kami nagkita-kita at nagbanding ulit kami. And then after that, ayun, pag-uwi ng Baguio, syempre, palisa ka na naman, no? So, sabi ko, Lord, let your will be done. Ano ba yung plan mo? Ano ba yung kalooban mo na yun nga, bakit nangyari yun? Nababalik ako is medyo, yun nga, nagkaroon ng gera. At yun nga, sabi ng pinsan ko is, okay, itry natin na i-rebook yung ticket hanggang wala, tawag ng tawag, as in wala. Talagang, alam mo yung faith mo, yung pag-asa mo na totally hopeless ka na kasi wala nga. And then that is the time sabi ko, okay Lord, hands up, I submit everything. And yun nga, I just listen every time sa Word of God, no, binubuksan ko yung TV, nanonood ako ng mga preaching, at yun nga yung about faith, na kailangan yung faith natin na extend. Paano ba natin makukuha yung faith? Siyempre, yung faith cometh by the hearing of the Word of God. So, kailangan na talagang makinig para yung faith mo ay lumago. So, yun po ang ginagawa ko, nanalangin ako, talaga I trust God, until yun nga, and then my boss, sabi niya na, kuha nang kita ng another ticket, ganito. But, thankful kasi, nag-provide pa rin ang Panginoon, 'di ba? Yung nagpadala pa rin sila ng pera mo, 'di ba? Kahit yung kumbaga yung sahod mo, pinadala na gano'n. So nakakatuwa at nakaka-bless ang Panginoon, marami siya until naka-attend pa ako ng 40 days ni Father, no? Sakto na March 12 'yun for 40 days ni Father. At alam nyo ba, nung March 13, yun yung pinaka-flight ko. So, hindi na ako nagpunta ng Clark dahil doon yung flight ko dapat from Clark naging Terminal 1 ay Terminal 3. So, pinakita ng God sa akin din yung from Baguio to Terminal 3, yung way kasi sa sobrang tagal na hindi ko na nakita ang Manila, sobrang tagal na hindi ko na nakita ang airport natin. So, kasi every time sa Clark naman ako, and then yun nga nakita ko, alam nyo yung joy na ibinigay ng Panginoon sa akin, yung nakita ko yung mga clouds while I was in the bus, na talaga nag-travel ako, going to Manila, to the airport, nakita ko yung clouds na there is peace. May kapayapaan yung clouds na talagang napaka-smooth, napakaganda niya. Talagang may pag-asa. So God is talking to you through the clouds na, anak,
may peace. Kung ang mga clouds na ito may kapayapaan, how much more ikaw na anak ko na dapat meron kang kapayapaan sa puso. So sabi ko nagpapasalamat ako, nagpe-pray ako habang nasa bus ako going there. At nakita ko yung Manila, no? Nakita ko yung Manila, nakita ko ganito pala, 'di ba? Kasi sobrang tagal, ang dami nang nabago at nakita ko ulit yung Terminal 3 nung nandun tayo. Kasi last na dumating yata ako noon, Terminal 3 na naapakan ko is I think 2014 pa, parang ganun, or 15, 'di ba? Parang tagal na. So sabi ko, Lord, thank you, no, nakita ko ulit at talagang na-recall, naalala ko yung unang abroad ko, na doon pa ako sa terminal noon, na talagang next ikukwento ko din yung kung paano man ako umalis. And then yun nga po, napaka-smooth until yun nga yung flight from 12 dapat yung alis namin, naging 11, naging 12 kasi syempre nailipat na naman sa another gate, and then naghintay pa dun sa airplane, ganon. And then sa immigration, napaka-smooth, no? Kasi kabado ka din dahil yung visa ko din is bago, ganon. And then yun, napaka-smooth ng pagpasok sa immigration, pagpasok mo dun sa loob, hanggang yung pag-flight namin na talaga nagpe-pray ka na, Lord, na makarating kami ng airport dito sa Dubai na maging maayos. And all is safe, all is smooth, all is okay. Kasi nga, pag ang Diyos ang humawak, lahat mapayapa. Hanggang sa pagdating namin dito na all is okay. At all na talagang hanggang sa pagpasok ko. Sabi ko, parang, alam niyo yung sa utak ko na, ay ganito, di ba? Yung nandun yung kapayapaan mo, nandun yung joy mo, hanggang pag-uwi ko dito sa bahay. And then from, yun, nandun ako, sakay ka ng taxi, pag-uwi dito, syempre, sabi nila na, and then yung binayaran pa ng amo yung taxi. Sabi ko, wow, Lord, no? When God talaga na will niya, it will open doors. Kahit anong hadlang ng kaaway, it will open. Because that's gift, that's miracle, that's blessing is for you. Walang makakahinto, walang makakapag-shutdown doon sa doors o door na inopen ng God para sa'yo. Maraming ginagawa ang kaaway na binablock niya, maaring sinasarhan niya, maaring talagang para maging hopeless ka, para maging wala ka ng pag-asa, para totally na you're not trusting God. But no, you need to trust God more. You need to go on more with God kasi after that is a blessing. After that, na makikita mo, no, darating talaga. Kaya nga sabi niya na kailangan yung faith natin sa Panginoon at yung pangako ng God, i-claim po natin yan dahil yan po ay para sa atin, yung pangako ng God. Pag nangusap ang God sa iyo at talaga iangkinin mo at mangyayari po yun. Dahil ang pangako ng Diyos ay totoo. At totoo ang Diyos, mapagmahal po siya. Maaring, yun nga po, parang nawalan tayo ng pag-asa, pero darating na darating yan. Kumapit lang tayo sa Panginoon, go on lang tayo, because He knows the future. God knows the future. Maaring ito pa lang yung nakikita natin, beyond that, nakikita natin ang Panginoon. So right now, marami din akong plan, marami akong gusto, marami akong nais. But sabi ko, Lord, ikaw po ang may alam. I just lay down into your hands. Ito po yung nais ko, Lord. Ito po yung plan ko. Ito po yun. Normal yun, yung magplano ka sa buhay mo, sa mga anak mo, sa house mo, sa business and everything. But ang Diyos ang magpapatupad ng lahat yon. So, nawa po sa testimony kong ito na sa mga makikinig, go on po kayo. Lakasan nyo ang inyong pananampalataya. At kumapit lang kayo sa Panginoon, huwag kayong bumitaw dahil hindi kayo bitawan ng Panginoon. At kung ano yung pangako niya, ibibigay po niya. Hindi po sa plan natin, kundi sa plan ng Panginoon, sa oras ng Panginoon, in His time. He makes all things beautiful. So muli po, shalom, shalom. May the Lord God bless you, and bye for now.